Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak kayo ng tawarin, hindi ba uupo muna siya at tatayakin ng magugugo para malaman kung may sapat siyang salaking maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman ay matapos. Siya ay kukupiin ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi nakatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aaralan mabuti kung ang 10,000 niyang hawak ay nagsasakupa sa kalaban ng may 20,000 tauhan. Kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatagpuan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam ko masayang-masaya na kayo ngayon sapagkat tayo ngayon ay pumasok na sa mga buwan ng Ber. Bakit nga ba Ber? Kasi September daw ay pinagdiriwang natin ang birthday ni Mama Mary. O, di ba? October, pinagdiriwang natin ang Berheng Rosario. November, we remember the faithful departed, sa mga patay. At December, birthday na naman ni Jesus, Christmas. Ngunit marahil marami sa atin dito ang iniisip kapag pumasok na ang Bear Months ay malapit na ang Pasko. Sa nadinig nating ebanghelyo ngayon, sinabi ng ating Panginoon, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Alam niyo, may kwento, isang batang umakyat sa mataas na punong kahoy. Nag-alala ang mga nakakita, yung tinatawag nilang mga netizens. So, tinawag nila yung magulang ng bata. So, dumating yung magulang ng bata at pilit na pinabababa yung kanilang anak. Pero yung bata nandun sa tuktok ng punong kahoy ayaw bumaba. Walang magawa ang magulang. Tinawag nila ang barangay tanod. Wala ring nagawa ang barangay tanod. Nagkataon naman, may dumadaang isang pari. At sabi nila, Father, baka pwede niyong pakiusapan yung bata sa taas kasi ay bumaba. Ang sabi ng pari, sige, madali yan. So lumapit yung pari at doon tumingala, tinignan lang ang bata at binasbasan niya ng tanda ng krus. 3 beses.
Pagkatapos ng katatlong krus, agad-agad bumaba yung bata. Nabigla mga tao sa kapangyarihan ng ginawa ng pagbabasbas ng pari. So pagkatapos dumating yung mga media, in-interview yung bata. Sabi sa kanya, ano nakita mo doon sa pagbabasbas ni Father? Bakit bigla kang bumaba? Hindi ka sumunod sa magulang, hindi ka sumunod sa barangay tanod. Bakit sa krus napababa ka ng pare? Sabi ng bata, alam ko hindi ako binasbasan ni Father. Nabasa ko ang kanyang sinasabi. Sabi niya, ikaw baba, putol puno. Ikaw baba, putol puno. Ikaw baba, putol puno. Ayun, bumaba agad. Parang contradiction, di ba? Hindi naman natin ginagamit na panakot ang tanda ng krus. Bagkus sa panahon ngayon, marami nagkasabi, pampaswerte daw ang mga ito sa kanila. Nandiyan, makikita mong merong mga nakapendant na krus, hikaw krus, apelyido krus, di ba? Asawa nila pasang krus. So ngayon, sikat na sikat ang krus ngayon. Tunay naman sapagkat noong unang panahon, ang krus ay kinakatakutan ng tao. Ito ay simbolo ng pagiging kriminal. Ito ay isang matinding kaparusahan, death penalty, kapag ikaw ay nasintensyahan ng pagkapako sa krus. Kaya nga siguro, kung buhay na si Pangulong Duterte noong panahon na yon, palagi ko maraming drug addict nakapako sa krus. Pero para sa mga hindi nagmamahal sa krus, sa kahuli-hulihan ng buhay natin, tatanungin lang naman tayo ng Diyos, nagmahal ka ba sa krus mo o hindi? Kapag ikaw ay gagantimpalaan, akit ka sa langit. Kapag ikaw paparusahan, doon ka sa impyerno. Minsan, may dumating na kaluluwa, bagong salta sa impyerno. Sabi sa kanya ni San Pedro, ang hatol sa iyo ay impyerno. So, bago ka pumunta sa impyerno, bibigyan ka ng tour ni Satanas. So, binigyan siya ng tour ni Satanas. Sabi sa kanya, dahil maganda yung ginawa mong korupsyon, no? Bibigyan kita ng tatlong option. Mamili ka kung anong klaseng impyerno ang gusto mo na maging kaparusahan mo. So, binuksan yung unang pintuan. At doon, nakita niya na yung mga tao doon nakabitin ng patiwarik at nilulublob sa kumukulong mantika, pero olive oil. No? Sikat sila eh. At nag-aapoy. Malakas ang apoy. So sabi niya, ayoko dyan. Takot siya. Pwede ba, tingnan ko muna yung pangalawang pintuan. So, pinasya siya sa pangalawang pintuan. Pagbukas ng pangalawang pintuan, nakita niya yung mga tao doon nakatali at hinahampas ng nagbabagang latigo. Pino mo, habang buhay kang gunon. Sabi niya, ayoko dyan. O sige, doon tayo sa pangatlong pintuan. Pero, bago buksan yung pangatlong pintuan ng impyerno, narinig niya, parang napaka mapayapa yung mga taong nasa loob ng pangatlong pintuan. Kasi narinig niya, sabay-sabay silang, huwag kang aalon. Huwag kang aalon. Huwag kang aalon. Hindi katulad ng unang pintuan,
sumisigaw sila. Pangalawang pintuan, sumisigaw sila. Pero ito, parang napakapayapa sila. Huwag kang aalon. Kaya sabi niya, gusto ko dito. Dito na lang ako, sa pangatlong pintuan. Sabi sa kanya ni Satanas, ikaw ba sigurado sa gusto mong piliin? Positive. Diyan na ako. Mas gusto ko dito. O sige. Binuksan yung pangatlong pintuan. Pagkakita niya doon sa mga tao, bigla siyang nahimatay. Alam niyo ba bakit? Kasi kaya pala nila sinasabing, huwag kang aalon, huwag kang aalon. Kasi yung mga tao pala doon, nakalubog sa ebak hanggang liig. Kaya sabi nila, huwag kang aalon kasi natama sa mukha nila. Nasaan ba ako? Yun. Ngunit, nang si Jesus ay namatay sa krus, na iba ang ibig sabihin ng krus. Ang krus ay naging simbolo ng kaligtasan at kalayaan sa kasalanan. Ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nagpapakita sa atin ng maraming signs of contradiction o tanda ng pagkasalungat. Ang hindi magbuhat ng kanyang krus ay hindi maaaring maging disipulo. Ano ang krus natin? Tayong lahat ay may kanya-kanyang krus. Problema, at depende kung anong klaseng problema at anong degree. Paghihirap, depende kung anong klaseng paghihirap na tinatamo mo, maging sakit o pinansyal, at pagsubok sa buhay. Tatlo yan. Problema, paghihirap, at pagsubok sa buhay. Yan ang krus natin. At sinabi ng Panginoon, ang hindi kayang magbuhat ng sarili niyang krus ay hindi maaari kong maging disipulo. Problema, paghihirap, at pagsubok. Bahagi ng paghubog ng Diyos sa atin dahil tayo ay kanyang mga anak. Problema, paghihirap, at pagsubok, bahagi ng paghuhubog ng Diyos sa atin upang makita natin ang kahalagahan ng buhay pangkalangitan na hindi nasasayang, hindi nabubulok kaysa sa buhay na makamundo na naglalaho lamang. Paakyat ang daan sa pagsunod ni Kristo. Dala natin ang ating krus. Mahirap, mabigat. Ngunit ang magwagi ng walang pinaghihirapan ay parang nanalo na walang karangalan. Kung walang pagsubok, walang tagumpay. Kung walang bagay na paghihirapan, walang bagay na maabot. Ang ating ebanghelyo din ngayon ay tumutukoy sa pagiging alagad ni Jesus, na handa siyang iwan ang lahat ng kanyang buhay upang sumunod sa Kanya. Isang natatanging modelo ang maaari nating ibigay ngayon ay walang iba kundi ang ating bagong santa na ipinoklama ngayon ng simbahan na si Saint Mother Teresa. Nakilala siya bilang living saint nung siya ay nabubuhay pa, at tama lamang na sapagkat ang buhay ni Mother Teresa ay masabi nating selfless giving para sa mga taong may hirap, lalo na yung mga taong nasa laylayan ng lipunan. Ang isang mga sikat niyang sinabi
ni Mother Teresa nung siya nabubuhay pa ay, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Hindi natin kayang lahat gumawa ng malaking bagay, pero yung paggawa lamang na maliit na bagay na mayroong pagmamahal, yun sapat na. Napapanahon na ang ating santang ito na pinagdiriwang ng simbahan sa taon ng Year of Mercy. Maaari lamang nating maibahagi ang awa at ang habag ng Diyos kung marunong tayong magmahal. Magmamahal tayo kung makikita natin ang mukha ni Jesus sa ating kapwa, lalo-lalo na ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan. Hilingin natin ang biyayang ito sa Panginoon sa pamamagitan ng ating bagong santa. Tunay ngang siya ang woman for all seasons na dapat pamarisan sa lahat ng panahon. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.